Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin po natin na ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan nawa tayo na mapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Tayo po ay manalangin. Ama naming mga pangyarihan, kalugdan mo po kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumataliman sa iyong kautusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito ay mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinababayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako, na ang nagtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit ang mga ngalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam, at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga Diyos, pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan. Kapwa pinanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa inyong mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga lagan. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis sila lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po, Father. Anong laking tuwa ng isang ina na marami siyang anak at magsisipasok na sa kanilang mga eskwelahan. Malaking tuwa sapagkat siya po'y makakapahinga na. Gawin din po naman, naalaala ko, na kami maliliit pa,
Ang sabi sa amin ng aming lolo, kayo ngayon magsitimo diyan sa Basaysay. Ibang kung alam pa niyo yung mga Tagalog na yon. Ano? Magsitimo, ibig sabihin ay huwag kayong magulo. Basaysay, bahay. Ano? Yan. Mga old Tagalog, ano po? Kaya tatatandaan ko pag maingay kami, yan ang sinasabi ng lolo at lola. Magsitimo nga kayo sa Basaysay. Yun. Ayaw na magulo. Yan. At mayroon ako mga kakilala na hindi maaring hindi kukuha ng pagkakataon na dumaan sa simbahan, umupo saglit, at sa katahimikan sa loob ng simbahan, siya ho ay nagdadasal. Kasama daw yung pamamahinga. Ano po? Kasi kalimitan, simbahan, tahimik. Kapag wala ng misa, wala ng mga tao. Yun. Lagi ko pong nakikita ko na pumapasok sa simbahan. Nauupo at tahimik na nagdadasal. Ang ating pong Panginoon, nangangailangan din ho ng pamamahinga. At alam niya ang kahalagaan ng pamamahinga. Tawag po natin moments of silence. Diba? The moments of silence. Napakahalaga po noon. Bakit kamo? Sapagkat yan ho tayo nakakapag-relax. Yan ho tayo na re-reinforce yung ating pag-iisip. Diyan po tayo nakakapagplano ng maganda. Diyan po tayo naaayos natin ang mga bagay-bagay sa katahimikan. Yan po'y normal, yan po'y maganda. Na during the day, we look for a moment of silence. Yeah. Naibsan din yung ating mga stress. Ano po? Mga depression sa ating buhay. When we are left alone in a moment of silence. At kapag nagdadasal, di ba? Malimit na papakinggan ko, let us pause for a moment in silence. Ilagay natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. A moment of silence. At kapag may mga nangyayari po na mga tragic events, na po, ayan ay ginagawa rin. Moments of silence. Ipagdasal natin ang mga nasawi. Kaunting katahimikan. Yun. Kaya, nangyayari sa ating buhay na kahit na gustuhin natin na magkaroon tayo ng tatawag nating moments of silence, meron po tayong tinatawag na mga emergencies. Doktor, kailangan po kayo sa ospital. Padre, sick call. Po, kalimitan ho, gabing-gabi na. Namamahinga na kayo. Kiriring yung inyong cellphone. Mapapakinggan pa rin, Padre, sick call. Doon pa naman
sa pagkakataong kayo namamahinga na. Yan ang tatawag nating emergency cases. At ang ating Panginoon, nalagay din diyan sa sitwasyong iyan. Gusto niyang mamahinga? Gusto ng kanyang mga alagad mamahinga? Hindi pa rin. Sinasabi ko dito sa Ebanghelyo, nalaman ng mga tao kung saan sila pupunta. Sabi nga ng Panginoon, pumunta tayo diyan sa ilang, makapamahinga tayo. Pero bago pa sila nakarating doon, naroon ang maraming mga tao, taga-antay na sa kanila. Kailangan sila. Kailangan ang Panginoon. At dahil sa habag ng Panginoon, hindi siya nagpahindi. At sinabi niya, kawawa naman ang mga ito, para mga tupa na walang mga pastol. Di ba? Naintindihan niya ang sitwasyon. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, doon siya nagdadasal, nagko-communicate sa kanyang ama. Kailan? Anong oras? Sa gabi, sa madaling araw. Sinasabi ulit, parati yan, sa banal na kasunatan, ng Panginoon, madaling araw, sa katahimikan, siya ay nananalangin, siya ay nakikipag-communicate sa kanyang ama. Di ba? Naintindihan ng Panginoon ang pangangailangan. Ang pangangailangan niya sa gayong mga moments of silence. Kailangan niya. For another busy day. Yun ang nagpapalakas sa kanya. No? For the whole day, so busy, attending to everybody. Kaya pagod na pagod siya. No? Pero nakakahanap pa rin siya ng pagkakataon na makapagdasal at makapagnilay-nilay. Napakagandang halimbawa may binigay sa atin. Kaya po mga kapatid, alam po natin, there are conflicts in our lives. Kailangan natin na rin. Pero meron namang mga pangailangan ang mga tao. Kailangan natin pang sarili, pero dumarating na kailangan tayo ng iba. And we have to do it. We have to make time not only for ourselves, but for others. Para makita natin, masundan natin ang halimbawa ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa ating mga misa, yun ay sinasama na rin sa misa misa pa rin nagmamadali, pero halimbawa yung panalangin, manalangin tayo. Di ba? There is a pause to gather together the prayers of the community. Manalangin tayo. And then, Ama naming makapangyarihan. Yun, after communion, gayon din po. After you receive Holy Communion, you put yourself in silence. Because that is a very important moment that Jesus is still in yourself. In a few moments, in a few, let us say, minutes or seconds, Jesus is physically in us. And then we should communicate with Him, tell our problems, what we need.
and reflect what God wants us to be. Magsitayo po kayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang mamamatay. makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tinipon po tayo ng butihing Ama bilang kanyang bayan. Sa kanyang harapan, inakay tayo ng mabuting pastol upang ihain ang ating mga kahilingan. Ang ating po itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika at sa mga hinirang na mamuno rito, upang ang pangangalaga ni Kristo sa kanyang kawan ay buong tagumpay na maipadama sa buhay ng mga mananampalataya at mapag-isa nawa ang mga binyagan bilang hinirang na bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang pagmamahal at pagmamalasakit ng ipinangakong pastol ang maghari nawa sa sanlibutan at gamitin nawa ng mga lider ang kanilang mga kakayanan na mapagkaisa ang sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa pagdurusa dulot ng karamdaman, kahirapan, pagkabilanggo at pagkakalayo sa kanilang kasamahan, upang ang kaaliwan at kaligtasang inihahatid ng mabuting pastol ay matamo nawa nila sa kanilang mga tiisin at bagabag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating parokya, upang ang pagkakaisa na dinala ni Kristo ang maghari sa ating mga tahanan, at sa tuwinay ang hanapin nawa natin ay ang tinig ng pastol na maghahatid sa atin sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagdiriwang ng 15 taon ng ating pagiging parokya ay magdala sa atin ng ibayo pang inspirasyon sa pananalangin sa Diyos, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang ating paghahanda sa darating na Pastoral Visit 2024 ay magdulot ng lalong matibay na pagsasama-sama ng buong parokya para sa isang simbahang naglalakbay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mapagalinga, narinig namin ang tinig ng aming pastol. Ipagkaloob mo po nawa ang mga biyayang magbibigti sa amin bilang iyong kawan sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre.
Sanlibutan, tinanggap namin tinapay ni alay sa iyo, na galing sa lupa at pagpagura ng tao, upang magdinapay ang dudulot sa amin ang buhay na walang hanggan. Walang alak, tubig. Kapuri-puri ka Diyos ang malumikha sa sanlibutan. Tinanggap namin ang alak ni alay sa iyo, na galing sa puno ubas at pagpagura ng tao, upang magdulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po. Tayo po ay manalangin mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at pasupasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mo ikinalulugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magamit ang karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahan loob, kami iyong ibinukod upang iyong may tampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan, may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw na landas. Kaya kaysa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
sa ngalan ng Panginoon, sa ngalan Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati na iyong iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ginawa kaniya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin po ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y mo rin mabubuhay. Gayun din na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po at pandapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malabiring Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni Pong San Jose, ang kanyang dakilang esposo, kaysa ng mga apostol ni San Jose Marelo, Santa Teresita, at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pagdiwang namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa takbilin na nakagagaling na utos at turo na Jesus, atin pong dasalin ang panalangin tinuro niya. Sa langit ka,
Hiniling namin kami adyan sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, kapayapaan sa aming mga sarili, sa aming mga pamilya, sa aming bansa, at sa buong mundo, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo at mahagandang kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos, na siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na inayahan ng Panginoon sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalaala po sa tatanggap ng komunyon. Kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri.
Isubo ito sa harap ng nagpapakomunyon. Hindi na po kailangan mag-sign of the cross, lumuhod at mag-genuflect pagkatanggap ng komunyon. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Signory. Tayo po ay manalangin. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling na iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mo pong kami pasulong na makaakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa bagabagong nagdudulot na iyong kabutihan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling na iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo pong kami pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot na iyong kabutihan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain kayo ng mapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo po tayo at pahayag natin ang mabuting balita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.